open ako! Hey, pasa mo! Pasa! 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 Pasa mo! Time out! Anong problema mo? Di ba sabi ko sa'yo, pasa mo yung bola? Bakit hindi ka nakikinig? Sorry po, Coach. Napanood ko lang po kasi yung idol ko. Ginagaya ko lang po. Ang tanong, nagawa mo ba? Anong motibo mo? Manalo o magpasikat? Siyempre po, Coach, manalo para ma-entertain din po yung mga tao. Hindi ako natutuwa sa'yo. Sige na, gawin nyo na kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Makinig kayo sa instruction ko. Yes, Coach! Oh, go time! Go! Ay, go! Hindi lahat ng nakikita natin ay pwede nating gayahin o tularan. Kahit ito'y mabuti para sa ating paningin, maaaring madapa tayo kung gagawin natin ito. Kailangan manindigan tayo kung ano lamang ang instruction ng Diyos para hindi tayo maligaw. Kapayapaan at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ang temang ito, kung paano nga ba tayo makakaiwas sa pagkahawa sa mga maling gawa na ginagawa ng maraming mga tao sa mundong ito. Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. Panindigan. Opo, manindigan tayo sa kung ano lamang ang itinuturo ng Diyos para po sa ating lahat. Ito ang daan na makabuluhan, mabunga at matagumpay na buhay. Ito po ang message na itinuro ng kapatid na Hiel sa kanyang aklat na isinulat na Footprints. Sa aklat na Footprints ay kanyang ipinaliwanag ang nasusulat sa Mark chapter 9, verse 50. Ganito po ang sinasabi. Salt is good, but if the salt loses its flavor, how will you season it? Have salt in yourselves and have peace with one another. Mark chapter 9 verse 50. Each Christian is likened to salt. There are 7 uses of salt that we add to the food we love to eat. Salt acts as a preservative. Our sincere and pure love to one another is preserved and prevents conflict and discord. Second, salt enhances the texture of the product to look better and enjoyable to eat. Church services will become a wonderful experience that will make everybody feel better and blessed because we serve one another harmoniously. Third, as a flavor enhancer, it intensifies sweetness when sprinkled on fresh fruits or added to candies like caramel. Encouraging one another stirs up our love and kindness towards one another. Fourth, salt is a source of nutrients. Our talents, when used effectively in various ministries, shall be for the health and edification of each member of the Most Holy Church as one body of Christ. Fifth, salt helps form protein gel that holds the food together. Perfect unity of the body is achieved by being bonded together by agape love. Sixth, do you know that salt enhances the color of the food we cook? Yes, agape love adds color to our lives in this darkened world. We see things are beautiful when we see them through the eyes of agape. Finally, salt lessens or eliminates the bitter taste of the food. In our love feast,
The bitterness of conflicts and disagreements vanishes by bearing with one another and forgiving one another. Always remember, you must have the qualities of salt among yourselves to live in peace with each other. Sarili mo na talaga iniisip mo, no? Bakit? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako maintindihan? Para sa anak naman natin itong ginagawa ko Para sa'yo, para sa inyo. Hindi ba madaling intindihin yun? O sige, umalis ka! Iwan mo kami! Para mas malo pa yung trabaho mo kaysa sa amin, Sino ngang nagsasabing ako ay talunan? Lugmok ang pag-asa, lakas ay di mo pa hawakan. Pilit na umaahon sa dabang kalagayan. Kahit pa nga sila'y malayo na, at ako'y naiiwan. Sa ko'y buhay, pilit kong aabutin ang sa akin ay naghihintay. Ang aking tagumpay. Sino ngang nagsasabing ako ay talunan? Lugmok ang pag-asa, lakas ay di mapanghawakan. Na umaahon sa dabang kalagayan. Kahit pa nga sila'y malayo na, at ako ay naiiwan. Sino mang nagsasabing ako ay talunan? Lugmok ang pag-asa, lakas ay di mapanghawakan. Pilit na umaahon sa dabang kalagayan. Kahit pa nga sila'y malayo na, at ako ay naiiwan. Tatayo ako at lalaban, babangon ako, at ako'y magtatagumpay. Tatakbo at lilipad, ang pag-asa ko'y buhay. Pilit kong aabutin ang sa akin ay naghihintay. Tinig ko'y muling hahanapin, himig ko'y muling aawitin, puso ay muling hahawakan, at hindi na muli pang bibitiwan. Tinig ko'y muling hahanapin, himig ko'y muling aawitin, puso ay muling
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanunood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Paano nga ba manindigan sa mga itinuturo sa atin ng Diyos? Ano ang mga dapat nating gawin para hindi makahawa sa kasamaan ng mundong ito? Tayo na po. Alamin natin ang sagot sa pagkasangkapan sa Elder Gem sa pagtalakay sa paksang Stand Up, Stand Out dito sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo po na aming mga tagapakinig. Good morning sa inyong lahat. Have a blessed day. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay, ang pamagat po ay ganire. Stand up, stand out. Ang tinutukoy po rito na dapat mag-stand up at mag-stand out, wala pong iba kundi tayo na mga Kristiyano na naniniwala na tayo po yung mga anak ng Panginoon na dapat talagang maging kakaiba sa mga tao dito po sa sanlibutan. Kasi po nakasulat po dito sa Roma 12:2 sa Ingles, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Alam niyo po, ang utos nito ng Panginoon, nagsasabi po na tayo talagang hindi dapat gumaya o tumulad sa daloy ng mga tao dito sa mundo o sa dinidikta ng mundo. We should not conform sa mundong ito o pumayag na maapektuhan, mahalubiluhan ng mga nangyayari sa mundong ito. But ang sabi, but be transformed by the renewal of our minds. Dapat talaga mabago tayo sa pamagitan unang-una po na mabago ang ating iniisip o pag-iisip. This verse speaks to the importance of transforming our minds and avoiding conformity to the world's patterns. Kaya mahalaga po na talagang ma-avoid natin, maiwasan na maging kagaya o katulad ng paraan ng pamumuhay ng mga tao sa mundong ito. Alam niyo po, mahalaga po na ma-resist natin yung pressures and influences of the world around us. Kasi kung wala pong makikita ang iba na tama ang ginagawa o kaya kakaibang ginagawa, hindi po maaaring mabago ang masamang kalagayan ng mundo o maraming mga tao. Di po ba? Ang mga tao ngayon, di ba, ang halimbawa, materialistic. Halos ang tao po, ang pinahahalagahan na lang ipagkita ng pera o yung mga kayamanan. Pero tayo po, bilang pamilyang Kristiyano, mahalaga po na huwag tayong matulad sa kanila at ma-resist po natin yung influences ng mundong ito at ng mga taong nakapaligid sa atin. Ito po'y humihikayat sa atin na talagang mag-break free doon po sa societal norms and expectations that may hinder our spiritual growth and personal development. Ibig lang sabihin mga kapatid, ang talatang ito nagsasabi na you should break loose doon po sa standard ng mundo o ng lipunan. So halimbawa, yun ang nabanggit kanina, people are so motivated ng mga material things. Ang tao po, importante, yung mga bagay na ukol lamang dito sa lupa. Ang mga tao po, ang mahalaga, yung nakikita, yung physical appearance, kaysa po doon sa mga tunay na mahalaga, yung halimbawa, yung pagkataong loob, yung mga gawang kabanalan. Ang tao, sasabihin po na tagumpay ang kanyang kapwa kapag nakita na mayaman. Di ba? Kahit na minsan, alam naman natin, ang pinanggagalingan ng kayamanan hindi tama,
we tend to emulate them. We tend to admire those people. Kasi nga marami silang pera. Yung po kasi nagiging norm o standard ng mundong ito. Pero hindi po dapat na nating payagan na gayon nga. It calls us for a transformation of the mind and a renewal of thoughts and perspectives that align with God's will. Yung po mahalaga, yung ating pong iisipin, yung ating pong pananaw, dapat naka-align sa kung ano po ang tama at mabuti. Halimbawa, alin ba talaga ang tunay na karunungang dapat nating ipurso, lalo na ng ating mga anak? Tayo bilang mga magulang, gusto nating mapag-aral talaga sa mga magagandang eskwelahan. Matutunan siyempre yung maging mahusay mag-Ingles, maging mahusay sa mathematics, sa science at iba pang mga subjects. Minsan, parang nakakaligtaan natin na mas mahalaga yung good manners and right conduct. Di po ba? So, mahalaga na pahalagan po natin yung mga academics, pero mas importante po, mas mahalaga na pahalagan po natin na magkaroon ng ating mga anak ng good manners and right conduct. At siyempre, kung inihanda po natin sila na financially stable, ihanda rin po natin sila maging spiritually stable. Kasi yun pong mahalaga yung relationship sa Panginoon, yung paglilingkod sa Diyos, ang anak natin matuto na makilala ang Panginoon, magtaglay ng banal na takot sa Diyos, at buhat po doon, mabuhay siya ng pamumuhay na nakalulugod sa Panginoon. Taglay niyang mabuting ugali. Pagka po siya magsasalita, talagang tila nagsasalita ang isang matured person. Mga mabiyayang mga salita na maaaring hindi po marinig sa karaniwang mga kabataan. At siyempre, tayo bilang mga magulang, mahalaga po na tayo ang unang-unang magbibigay ng mabuting halimbawa, ng tamang halimbawa sa kanila. So baguhin po natin ang ating mindset, yung ating pagtanaw sa maraming mga bagay. Ang tunay na success sa ating pong standard sa mga Kristiyano ay yung tao na naglilingkod sa Diyos, gumagawa ng mabuti at taglayang mabubuting mga asal. Diba? Yung iba, ang ini-emulate, yung mga good-looking, diba? Yung mga artista, kung susuriin natin ng paraan ng pamumuhay, kataliwas po na nakasulat sa Bible. So sana maging ganyan po ang ating pag-iisip at maituro natin sa ating mga anak. Sa Proverbs, chapter 1, verse 15, ito pong sabi, "My son, do not walk in the way with them. Hold back your foot from their paths." Ito pong utos ng Panginoon. Huwag tayong lalakad na kasama nila. Hold back your foot from their paths. Saan ba papunta ang mga tao sa mundong ito na hindi po alam yung kalooban ng Diyos? Di ba yung pagiging greedy, pagiging selfish? Hindi po ba ngayon laganap yung corruption, yung lagay? Maraming tao, maraming ahensya ng gobyerno, kinakailang maglagay ka para tumulak o ma-process yung papel mo. Di po ba? May maraming tao, envious, naiinggit sa kanyang kapwa, imbis na mag-celebrate pag nakitang umuunlad at napapabuti ang kanyang kapwa. Di po ba? Yung pong jealousy, yung selos, yung po nangyayari sa mga siblings, sa mga magkakapatid. Pero kung tayo po mayroong mapagbigay na puso, malawak ang ating pangunawa, hindi po natin daranasin ang maging jealous. Diba? Saan pa ba papuntang mundo ang mga tao? Sa selfishness. Yung pong kawalan ng pakialam sa kapakanan ng kanyang kapwa. Ang lagi pong tinitingnan ay yung kanyang sarili. Di po ba? Tayo nagiging selfish. Hindi baling may mga tatay po, iniiwan yung asawa nila at mga anak, nakikisama sa mga babae, sariling kaligayahan ang tinitingnan. Hindi na tinaalagata yung kapakanan ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Di ba? Marami pong tao, talagang too much self-gratification.
pinapabuti, sinasatisfy ang gusto ng kanyang physical being. Di po ba? Kahit masama, kahit bawal gagawin niya, mag-gratify lang ang katawang ito. Nakataliwas po ng nakasulat sa Bible. Kinakailangang labanan po natin ang masamang pita ng laman, yung immoralidad, di ba? Yung mga kalaswaan, yung mga katamaran, yung mga katakawan. Yan po hindi kasang-ayon sa Bible. At yun po ang mga bagay na hindi natin dapat gayahin sa ating mga kapwa na nakikita. Yung nasabi na nga po kanina, yung pagiging materialistic. Tayo, bilang mga tao na nabubuhay dito, siyempre gusto rin naman nating yumaman o maging mayaman, magtamo ng mga bagay na material. Hindi naman po masama yun. Pero huwag po tayo concentrated sa mga bagay na yaon. Kung ating pong titingnan mga kapatid, sa pagtataguyod ng buhay Kristiyano, simpleng paraan ng pamumuhay, pagpapahalaga sa mga espiritu na bagay, we are so outnumbered. Diba? Kasi ang daming tao, kataliwas ang ginagawa sa kalooban ng Diyos. Pero sabi nga, there is only one thing to do. If we are outnumbered, we must attack. Diba? Ipakita po natin ang tamang pananaw, ang tamang pag-iisip, ang mabuting paraan ng pamumuhay. We should stand up and stand out. O estudyante ka, halimbawa, hindi kinakailangan ikaw pinakamatalino, di ba? Pero kinakailangan ikaw ang pinakamabait, pinaka-gentle, pinaka-responsible, pinaka-respectful sa mga teachers. Di po ba? Kung ikaw ay teacher, hindi kinakailangan ikaw yung pinaka-magaling magturo, pinaka-mahusay mag-Ingles. Kinakailangan ikaw yung pinaka-compassionate sa iyong mga estudyante, pinaka-mabuting co-teachers sa iyong mga kasama. Di po ba? Kung ikaw ay empleyado, hindi kinakailangan ikaw ay napaka-mataas na posisyon. Kinakailangan lang maging responsible ka bilang empleyado, mabuti kang kaibigan, mabuti kang kasama. At they will learn so much from you. Kapag ang pag-uusapan ay tungkol po sa Panginoon, tungkol sa paglilingkod sa Kanya. So, yan po ang ating katungkulan bilang mga anak ng Panginoon. For us to be recognized as sons and daughters of our Heavenly Father. We must live, we must love, and serve one another. Kahit po yung ating fellow men, ang ating kapwa-tao, so hindi po nakakonfine. Yung paggawa natin ng mabuti, yung ating pakikisama ng mabuti sa mga kapatid lang, hindi po dapat sa mga kamag-anak lang, kundi sa lahat ng tao na ating pong makasalamuha. Kailangan madama po nila, makita nila na we are going against the flow at ginagawa po natin kung ano yung tama. Ano ba yon? Ang mga halimbawa, we are generous. Diba? We are honest, loyal, or sincere. Meron tayong discipline o meron tayong self-control. Nagagawa natin yung self-denial. Diba? Hindi tayo bumibigay sa gusto ng lamang ito, sa mga addiction, sa mga bisyo. Meron tayong self-control sapagkat sumasa atin ang ating Panginoon. Yung disiplina, mahalaga rin po yan. Disiplina sa maagang pagising, maagang pagtulog, disiplina sa hindi masyadong pagpupuyat, disiplina sa hindi pag-inom ng madami, yung alak, di ba? Na kailangan po natin ang mga bagay na yaon upang mapatunayan po natin, the Lord is reigning upon our lives. Doon po sa James, sa Santiago 4:7 nakasulat, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Hindi natin pwedeng sabihin na maraming tukso, maraming mga katitisuran. Ang sabi dito, isubmit mong sarili mo sa Panginoon at yung mismong devil, yung kanyang mga lalang, yung mga tukso ng dyablo, tatalili sa iyo. Talagang matatakot kasi nga alam nila sumasa atin ang Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, the greatest miracle that we can do today sa mundong ito po na papasama ng papasama is to live a holy life.
Di po ba? Kasi alam po natin na talagang sa buhay na ito, maraming tao na gumagawa ng mali, nagpapakasama. Extraordinary na makakita tayo ng isang tao na nabubuhay sa kabanalan. Pero the greatest miracle that we can show to the world, we can do it. We can be Christ-like, we can be holy, sapagkat yaon ang ating tungkulin sa mundong ito. At tandaan po natin, ang pagiging holy, ibig sabihin nun, we are exhibiting kindness, goodness, we are just, hindi tayo nagdi-discriminate, hindi tayo partial, and we are also merciful, graceful sa ating kapwa sa mga sitwasyon. Diba? Pagka po gayon, mga kapatid, we are glorifying our Heavenly Father. Pagka po gayon, good things will come in our lives. People will be drawn to us. Lalapit po sila sa atin. Makahihikayat po tayo ng maraming tao upang sumampalataya sa ating Panginoon. So, yung pong power of evil, wala pong magagawa yan sa ating buhay sapagkat nagtatanghal tayo, nabubuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, sa Mateo 5:16, sinasabi po roon, "Let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven." Mga kapatid, sikapin po natin laging lumiwanag tayo sa madilim na mundong ito upang makita ng ating kapwa ang ating mabubuting gawa. Panahon na po para mag-stand up, mag-stand out tayo. Kung lahat ay sinungaling, maging tapat po tayo. Kung marami ang selfish, maging generous po tayo at mapagbigay sa kapwa. Kung maraming mga violent people, maging gentle po tayo. Kung marami po yung mabilis magalit, tayo po yung maging mataimtim, laging mahinahon. Yan pong paraan upang mag-shine ang ating light, ang ating ilawan, at makita nila yung mabubuti nating gawa at luwalhatiin po nila ang ating Panginoon. Mga kapatid, lagi po nating isipin, nasa man tayong dako, ano man ang ating trabaho, nag-aaral ka man, ano man ang iyong negosyo, nasa iba't bang mga bansa ka man, iba't bang mga probinsya. It is not a coincidence. Nandyan ka at inilagay ka dyan ng Panginoon. May plano, may purpose ang Panginoon kung bakit nandyan ka. And that is for you to shine. Diba? Para sa iyo, ikaw ay magliwanag at maging ilaw na titingnan, isang pattern, isang model ng mga taong nakapaligid na gumagawa ng masama upang sila po'y magkaroon ng pag-asa. Diba? Kaya, yan po ang dapat nating tandaan, mga minamahal na kapatid. Ang tayo po ang kalagayan natin, kagaya ng isang tao na lumalangoy against the current of the river. Pagka ikaw nagpapaanod sa ilog, lumalangoy ka, ang bilis mo kasi you are swimming kasabay ng agos. Pero if you are going against the current, mahirap po. Di po ba? Kailangan kumampay ka ng mabilis, malakas, para ikay umadvance. Kasi kalaban mo talaga Napakaraming tukso, napakaraming hadlang, pero posible, mahirap nga lang. Pero yun po ang dapat po nating gawin sa ating pamilya. Kung sa kanila hindi usong nananalangin, lagi po kayong mananalangin. Kung sa mga mag-asawa, uso yung naghihiwalay, huwag po kayong maghihiwalay. Sa mga kabataan, maraming nalululong sa bisyo, napapariwara ang buhay. Huwag niyo pong pabayaan na mapariwara ang inyong buhay. Maging maayos kayo sa pakikipagkasintahan. Paghandaan niyo yung pag-aasawa. Mag-aral kayo ng mabuti. Mangarap kayo para sa inyong pamilya. Sa ganyang paraan, mapapatunayan po natin tayo ang mga anak ng Panginoon na karapat-dapat tawagin at paglagyan ng kanyang pangalan at ito po'y gagawin natin hindi para sa ating kapurihan,
kundi maluwalhati ang ating kataas-taasang Diyos at mapatunayan po natin siya nag-ahari sa ating buhay. Mga kapatid, yan po nawa ang ating magawa sa buhay natin upang pagpalaing lalo ang ating sambahayan. At sa huli, we must always rejoice sapagkat ang Panginoon ay lagi po tayong tinuturuan, inaalalayan to become a better person. Lagi po tayong manalangin upang mataglay po natin yung mga virtues, yung mga traits ng mga tunay na lingkod ng Panginoon. At tayo po yung maging mapagpasalamat sapagkat tayo ang tutularan, tayo magbibigay halimbawa upang maging meaningful ang buhay natin, maka-affect tayo, makagkaroon tayo ng impact sa buhay ng maraming mga tao at maging kasangkapan ng Panginoon sa pagliligtas. Sana po itong ating magawang lahat mula ngayon at magpakilanman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating pagtatanghal. Sana naging inspirasyon ito at nagsilbing simula ng isang tunay na pinagpalang araw para po sa inyo. At bago natin isara ng tuluyan ng programang ito, nais ko pong ilaan ang sandaling ito upang ipanalangin po kayo. Pati na ang lahat ng sumama sa atin ngayon. Ating hilingin sa Kanya ang paggabay, kalakasan, karunungan sa pagharap natin sa araw na ito. Panalangin natin na Siya ang manguna sa ating bawat hakbang at punuin ang ating mga puso ng pag-asa at kapayapaan. Panalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po nagpapasalamat kami sapagkat hindi liwanag lamang ng literal na umaga ang ibinles mo sa amin, kundi ang liwanag ng pagkakilala sa iyo sapagkat inaasahan ng aming mga kalooban, ng aming mga kaisipan, ang mga pagtuturong nagmumula sa iyo. Kaya naman salamat din sa programang ito. Salamat sa mga pagkasangkapan mo. Sana patuloy naming mapagbuti ang aming paglilingkod alang-alang sa kapakanan ng mga kapatid, kapakanan ng aming kaibigan, kapakanan ng lahat ng mga taong sumusuporta sa programang ito. Panginoon, gaya ng ipinangako mo, umaasa kami. Ang araw na ito ay isang muling pinagpalang araw sa buhay namin sapagkat napatunayan namin ito sa pagbibigay mo sa amin ng direksyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga mahalagang aral na magbibigay ng gabay, kalakasan at inspirasyon po sa araw-araw ng aming mga buhay. Pagpalain mo po kami. Pakita mo sana kami na nakatindig o nakatayo, hindi sa kung ano ang pinaninindigan ng maraming mga tao. Kung maraming tao ay naninindigan sa hindi mabuti, huwag kaming bumatay sa kanilang pamantayan. Hindi sa standard nila. Mag-stand out kami. Batay sa standard na itinuro mo sa amin. Ang pag-alam ng iyong kalooban upang ito po ang aming lakaran at mabuhay kami ng mabuti sa iyong paningin at mabuhay kami na ang mabuting ito ay ipinaglilingkod po namin sa aming kapwa-tao, sa kaibigan, sa kaopisina, sa kaeskwela, sa aming pong kapamilya, maging sa lahat ng aming kasama sa ministry. Panginoon naming Diyos, sa lahat ng aming mga kaibigan na ito ang haharapin sa panibagong araw na ito. Huwag naming kalimutan, hindi lang kami mag-stand up sa mali at bumangon sa tama, kundi kami ay mag-stand out sa ganitong paraan na ire-represent namin ikaw na Diyos na nagturo sa aming buhay upang mangibabaw ang kabutihan. Gabayan mo kami sa maghapong ito, ma-share namin ang blessings na ito sa lahat ng aming mga kaibigan, kahilingan ng lahat, sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito.
Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.